Magpaparamdam na ang summer, kaya naman narito na ang mga negosyong magbibigay ginhawa hindi lang sa mga suki nyo, kundi pati na rin sa mga bulsa nyo. Tag-init is almost here. Ibig sabihin, ang for all seasons na halo-halo, mas dudumugin. After 20 years, ang per day ko na is 70,000 pesos. During weekends, 100,000 pesos. Nakapagpa-ayos po kami ng bahay. Meron po kaming 2 sasakyan. Nabibili ko na yung mga gusto ko. Not your ordinary chicharon, barbecue at pork chop ang ipinagmamalaki nila. Literal na lalaban sa palakihan. Oh, sige. Ay, ang lalaki! Ang lalaki! Parang kasya mukha natin dalawa dito ah. Ang laki nga po eh. Oh, ano, so Mas malaki pa sa mukha ko. Kulang yata ang iyong medida. 40 inches ang talampakan nito. So kahit ako nagulat ako, meron palang nag-i-exist na ganito kahabang snake. 12 inches na siya, tapos nung makita ko pa, meron pa mas mahaba, 18. Sinubukan ko, nag-click naman sa mga tao. Dati po, maliit lang po talaga nung nag-start. Ngayon po, mga nasa 70 to 80,000 po per month. What if mag-travel tayo around the world? Hep! Don't panic! Hindi mabubutas ang bulsa. May mapupulot pang business inspiration at ideas. Kaya, pasyal na! Hello, Miss May! Welcome! Welcome po to the Reef House. Pinopromote kasi namin talaga dito, family gathering talaga. Maraming areas na pwedeng mag-bond. Nakakatanggal na stress at naantok ako sa ambience. Nakikita nila na, oh wow, may mga dumadating na tao. Doon na sila nagkaroon ng openness na, okay, let's put more attraction. Tag-init is almost here. Ibig sabihin, ang for all seasons na halo-halo, mas dudumugin. Sa restaurant na ito, naghahain ng halo-halo at iba pang milky ice desserts. Sa sobrang patok nga nito sa customers, naisipan nilang magbukas ng tindahan ng mga pampalamig lang ang ibinebenta. Ang mastermind ng icy treats na ito, si Jerry mismo. Very high demand yung aming line of desserts na yan eh. So inisip namin, hindi naman pwedeng every single location lagyan namin ng restaurant na ganito kalaki. So sabi namin, magtayo tayo na exclusively for that kasi may demand exclusively for that. Some people come in just to have our ice bar products. Mabibili mula 139 pesos hanggang 169 pesos ang isang baso depende sa size. Para sa kanilang halo-halo, papahiran muna ng ube ang gilid ng baso, pagsasamahin ng mga sahog at saka lalagyan ng shaved ice na may kasama ng gatas o yung tinatawag nilang milky ice. Lalagyan ng isang scoop ng ube ice cream, leche flan, at saka bubudburan ng pinipig para #feeling special. Bukod sa halo-halo, may 10 pang ibang flavors na pwedeng pagpilian sa ice bar. Ang daming options, tiyak na may swak for everyone. 1997 na magbukas ang unang branch ng restaurant ni Jerry. Ang buhay ko talaga dun sa kusina. I go to the restaurants, I go to our stores, check with quality. I come up with new recipes together with my, actually yung team ko ng head cooks ko, mga head chefs ko, yun yung mga magagaling. And they come up with fresh ideas, which I collaborate with. Ang kanilang best marketing strategy, kumpiyansa sa sariling produkto. I'm product-centered. Talagang, for me, it's the product. It's all about that. You can do everything else. You can do the marketing, you can do all the management and all, pero kung yung produkto mo wala, it's not gonna go anywhere. Halo-halo rito, halo-halo roon. Subukan naman natin ang kakaibang halo-halo sa La Union. Rito fried halo-halo. Si Chef Xavier Mercado ang nasa likod ng kakaibang meryendang ito. Ang fried halo-halo is the Turon version. So kung ano man yung sangkap ng mga halo-halo na ginagamit ko sa malamig na halo-halo. So the same din yung ingredients na ginamit ko. Though top siya with ice cream. Kahit patindi na ng patindi ang damang init, patok pa rin daw ang fried halo-halo ni Chef. Every time na nagta-travel kami, talagang binisita ko lahat ng probinsya na may masasarap na halo-halo para matikman ko. Nag-umpisa ang Halo-Halo de Loco last May 18 of 2000. Halo-halo rito, halo-halo roon.
subukan naman natin ang kakaibang halo-halo sa La Union. Prito o fried halo-halo. Okay, chef, ito na gagawin niya yung fried halo-halo. Yan. Sa lumpia wrapper, ilalagay ang malagkit na bigas na niluto sa gata at gatas ng kalabaw. Isusunod ang kamube o pinaghalong kamote at ube. Next, ang minatamis na saging, mais, bukayo, mountain rice, cheese, sago at nata. Saka babalutin at isasara gamit ang egg white. Kapag mainit na ang mantika, pwede nang ilubog. After 7 minutes, hahanguin sa kalalagyan ng toppings na kamube, yema, ugay crackers, ice cream, cheese, caramelized sugarcane at honey. Presenting fried halo-halo. 191 pesos ang benta ni Chef Xavier sa kanyang fried halo-halo. Meron din siyang fiesta halo-halo for only 181 pesos at 251 pesos naman ang buko halo-halo. Galing sa inipong 25,000 pesos ang ipinuhunan ni Chef Xavier sa negosyo. First day na opening ko is 1,999. So ngayon, after 20 years, ang per day ko na is, during weekdays, hindi naman siya bumababa ng 70,000 pesos. During weekends naman, hindi naman siya bababa ng 100,000 pesos. Bukod sa bagong restaurant, bahay at lupa, meron na rin naipundar na farm si Chef Xavier mula sa kanyang negosyo. Bitin sa isang basong halo-halo. What if ilagay na yan sa timba? At punuin ng 15 iba't ibang sahog. Nag-isip po kami talaga ng paraan para mas mapapansin. Nasa galon siya, hawak siya na ganito. Tapos parang, di ba pag nakita mo, uy, may halo-halo siyang dala, tas ganito. Saan mo yun nabili? Siyempre, magtatanong yung mga tao. Effective naman ang pagpapansin ng negosyo ni M. Balde-balde na kasi ang kita nito. Yung monthly income, usually 100 something and up. Per branch, usually nakakabenta po kami ng 100 to 150 cups or gallons. Siguradong sold raw ang kakain nito dahil nag-uumapaw ang sahog. May kamote, beans, munggo, 2 klase ng sago, nata de coco, gulaman, saging, asukal, makapuno, melon, mais, ube, leche flan, kaong, gatas, at pinipig. Mabibili ito sa halagang 200 pesos. Meron din kalahating timba for only 120 pesos. Ang ditimbang halo-halo, 1 litro raw ang laman, kaya kasya sa 2 hanggang 4 katao. Dinesign din talaga namin siya for sharing. Kasi kami po, as a family of 4, di kami pwede bumili ng tigi-tigi isa kami kasi yung mga kids, hindi naman sila ganun makakaubos. So, yung inisip po namin, for family talaga, for sharing talaga. 10,000 ang inilabas na puhunan para simulan ng negosyo. Laking gulat daw at pasasalamat ni na M dahil agad itong pumatok. Nung start po, peak buong araw. As in, sobrang haba po talaga ng pila. Masaya po kasi parang naisip ko lang yun before. Hindi nila akalain na ang karaniwang halo-halo may ile-level up pa pala ang success basta't naisipan ng bagong gimmick at presentation. Sobrang halaga ng packaging para sa isang business. Doon ka dapat mag-i-invest sa look ng food, kung paano mo mapapakita or mapapakilala sa customers mo na yung product mo masarap, kahit hindi pa nila natitikman. Dahil sa halo-halo business at iba pang mga negosyo ni na M, malaki na raw ang nagbago sa kanilang buhay. Nakapagpaayos po kami ng bahay. As of now, meron po kaming 2 sasakyan. Nabibili ko na yung mga gusto ko. Na pag sinabi ng mga anak ko na may gusto sila, tapos kaya kong bilhin, nabibigay ko na sa kanila. Nakakapunta kami sa mga places na hindi pa namin napuntahan before. Kasi kahit pa paano, may budget na kami. Ang halo-halo, negosyo for all seasons talaga. Sa hilig natin mga Pinoy sa matatamis, malamig o mainit man ang panahon, garantisadong panalo. Sa Bulacan, Taguig at Marikina, may mga bigating sorpresa raw. Oh, sige. Ay, ang lalaki!
Parang kasya mukha natin dalawa dito ah. Ang laki nga po eh. Oh, ano, so Mas naniniwala. malaki pa sa mukha ko. Wow. Kulang yata ang iyong medida. Parang maliit po Maliit yata. Okay, muntik nang maubos. 40. 40. 40 inches ang talampakan nito. Not your ordinary chicharon, barbecue at pork chop ang ipinagmamalaki nila. Literal na lalaban sa palakihan. Ang isang pirasong pork chop kaya raw busugin ng buong pamilya. Ang pork chop na mas malaki pa sa mukha ng tao, real na real daw at hindi dinaya sa laki at kapal. Ang procedure po nito is ina-dry, wet, dry and fry po natin. First po gagawin natin, i-coat po natin siya ng breadings po. Massage po siya. After natin sa breadings po, dito tayo sa egg, sa wet po. Make sure po na na-coat po lahat. Then after po, dito na po tayo sa breadcrumbs natin. Sa super pork chop po natin is marinated na po siya. 1 day po siya minamarinate. Then sa flours po natin, breadings po is timplado na rin po siya. Ito na po ang well-coated na pork chop. Luluto po natin siya sa 180 degree Fahrenheit. In cooking time, 2 minutes 30 seconds po. Bakit may oras po ang cooking time ng super pork chop? Para hindi po siya ma-overcook, hindi siya matigas pag sinerve po. And juicy pa rin po siya kapag isa-serve po natin. Kailangan high heat po para yung cook nung meat mismo, hindi siya mahihilaw. After 1 minute, flip po natin. Para side to side po siya naluluto. 2 minutes 30 seconds na po ang cooking time niya, pwede na po siya ihango. Ang super pork chop, super tipid din daw. Ang isang order sa halagang 208 pesos, may kasama ng kanin, mixed veggies at only gravy. Ang mga utak sa likod ng negosyo, ang childhood friends na sina Seal, Carl, Kin, Marvin at Kyla. Sama-sama po kami. Sama-sama talaga. Kasi gusto niya, lahat kami, umunlad kami. Kung paano niya kami bibuild up, paano niya kami tutulungan, paano yung magpatakbo ng negosyo, sa kanya po lahat ng idea. Kumbaga, siya yung mentor namin. 2 taon na ang Tio Steak and Pork Chop. May 2 branch na rin sila sa Marikina at Antipolo. Ang parehong branch, kumikita ng 200 hanggang 400,000 pesos kada buwan. Negosyo goals na, friendship goals pa. Family goals naman na negosyong sinimula ng padre de pamilya na si Lauro noong 2003. Ang binansagang Ihaw King, kilala sa tinda nitong barbecue. Huwag ismuli ng barbecue ni Lauro. Dahil ang gahiganti nitong laki, pinipilahan sa kahabaan ng Manalili Street sa Taguig City. Naka-encounter ako ng stick na kakaiba ang haba. So kahit ako nagulat ako, meron palang nag-i-exist na ganito kahabang stick. That time, malalaki na rin naman yung barbecue namin. 12 inches na siya. Tapos nung makita ko pa, meron pa mas mahaba, 18. Sinubukan ko. Yung araw na yun, okay naman. Nag-click naman sa mga tao. Ang nagbabagang balita tungkol sa giant barbecue ni Lauro umabot sa radar ng content creators. Sa sales po, naging halos triple. Kahit kami nagulat din sa ano eh. Kasi dati, nasa mga 20 lang, 25, pinaka ano na yun. So, halos nag-triple siya. So, kaya ang ginawa namin, talagang minaximize na namin yung ano, eto na yung nakikilala sa atin. So, panindigan na natin to. Hindi lang sulit sa laki at haba, siguradong malinis din daw ang mga ihaw-ihaw ni Lauro. Yung laman po niyan, medyo maputi na. Yan po yung palatandaan na hindi siya mapait at saka malinis po siya. Ganito po namin tinutuhog yung aming giant isaw. Tinatansya po namin na magpantay siya kabilaan. Kaya ito po, sulit na sulit po kayo kasi malalaki po yung balik ng isaw po mismo sa sa stick. Malalapad po siya. At the same time, mahaba na rin po siya. Ihaw lang sapat na. Bukod sa malaking kita, iba't ibang investment na rin ang natuhog ni Lauro. May mga naiipon na rin, nakapundar na rin po sa sasakyan. Nakabili na rin ako ng lote, may insurance na rin po ako. Savings ng mga anak ko, mas gusto ko yung hindi nakikitang investment na pagdating ng panahon kahit papaano pakikinabangan ng buong pamilya. Family recipe din ang pinagmula ng chicharon business ni Joseph. Pero ang pamilya nila, kakaiba ang trip. Hindi sa suka, kundi sa tsokolate isinasawsaw ang chicharon. Binabash ako minsan, sasabihin, iyo, parang nakakadiri naman yan. No, pero syempre, sa social media, hindi mo pa naman syempre natitikman. Nahuhusgahan ka na kaagad by the looks of it. Galing pa raw sa lola ni Joseph ang ideya ng chocolate dip. Ang say ni Joseph sa bashers, wala kayo sa lola ko. Kaya wala raw basagan ng trip. 1970s pa ang recipe na ito, na muli lang niyang pinalutong.
Nung mga bata kami, parang pinipilit kami na kumain ng chicharon pero ayaw namin. Pero dahil nga yun, nilagyan nyo ng chocolate dip, so nagustuhan namin lahat. It was a special treat for us, yes. Bukod sa sausawan, tumatak din ang chicharon ni Joseph dahil sa pamatay nitong laki. Bali, ito yung tinatawag natin na back fat, no, ng baboy. So approximately mga nasa 3 feet. Ang balat ng baboy, iluluto muna sa mantika sa mahinang apoy. May sikretong pampalasa rin daw ang mantika. Kapag luto na, patutuyuin ito sa loob ng 3 araw. Ito ngayon yung pre-cook na tinatawag natin. Ang pinatuyong balat ng baboy, babanlian muna ng mainit na mantika. Saka ililipat sa mas mainit na mantika para paputukin. Sa paraang ito, pantay raw ang pagkakaluto ng bawat chicharon. Parehong proseso rin para sa giant chicharon. Pero kailangan ng 2 tao para masigurong aalsa ng maayos at hindi kukulubot ang karne. Sa laki ng chicharong ito, kaya raw busugin ang hanggang 10 tao. Magkano naman ang kita natin dito, Joseph? Dati po, maliit lang po talaga nung nag-start, no? Siguro 2,000 lang po sa isang buwan. Pero dumadami po yung mga naniniwala sa atin. Ngayon po, mga nasa 70 to 80,000 po, no, per month. Kasabay ng paglaki ng negosyo ni Joseph ang pagdami ng kanyang tauhan. Dagdag pa sa naipundar niya ang nabiling bahay at sasakyan. Dapat innovative ka eh. You have to stand out from the rest. Hindi yung makikipagsabayan ka lang dun sa kung ano yung meron yung tao. You have to be different and unique. The bigger, the better. Dahil sa negosyo, ang malaking tiwala sa sarili at sa produkto, malaking bagay para pumatok. Summer pasyalan ba ang hanap nyo? What if mag-travel tayo around the world? Hep! Don't panic! Hindi mabubutas ang bulsa. May mapupulot pang business inspiration at ideas, kaya pasyal na! Sagot ko na ang tour nyo ngayong araw. Dadalhin ko kayo sa iba't ibang tourist destinations around the world. Gusto nyo yung yarn at ang best part pa rito, maiikot ang buong mundo sa halagang 230 pesos lang. For real? Lahat kasi ng sikat na international destinations nasa iisang lugar lang. Dito lang yan sa Cavite. Ang nagsilbing piloto at flight attendant na nagdala rito ng mga lugar na ito, si Eric at ang asawang si Ana na isang Russian. It started private lang namin siya. Talaga may isang swimming pool lang kami and we build 8 rooms for the family. Pero bago nag-fly ang kanilang negosyo, nagsimula rin sila sa baba. Nagtrabaho noon si Eric bilang waiter sa isang restaurant sa Amerika. Doon niya nakilala ang Russian student na si Ana na gustong magkaroon ng work experience at mahasa ang pagsasalita ng English. Hindi naging madali ang kanilang pagsasama at marami silang hinarap na pagsubok. We both business graduate. So we both had a dream to build a business. We need to shift from being employee to employer. But that's not an easy shift, especially you need the capital, you need to know how to run it. So we start this real estate in America. But unfortunately, it didn't work out. That's the time medyo recession. Dahil sa nawalang kabuhayan sa Amerika, nagdesisyon ng mag-asawa na umuwi na lang. When we moved here dito sa Philippines, na-wipe out na talaga kami. Kasi for 1 year, wala akong nakukuhang work or wala akong nakuklose na deals in real estate. And Ana, ganun din siya sa modeling career niya. Wala rin siya nakukuha. Sinubukan ni na Eric at Ana ang real estate business sa Pilipinas pero nagsara rin ito. Hindi tumigil sa pagbuo ng pangarap ang dalawa. Noon nila naisipang magtayo ng isang maliit na resort mula sa dating negosyo. Hanggang sa nakahanap sila ng mga kasosyo at nakalikom ng ilang milyon para i-level up ang kanilang resort. Kumbaga nakikita nila na, oh wow, may mga dumadating na tao. Nakikita naman nila yung ginagawa namin ni Ana, how to market this resort. And doon na sila nagkaroon ng parang openness na, okay, let's put more attraction here in Torres Farm. They don't think that this can be big. Pero kami ni Eric, parehas kami, we just really go through the hardship and we learn.
230 pesos for adults habang 160 pesos naman for kids ang entrance fee sa farm at resort ni na Eric at Ana, kung saan carry na mag-tour sa kanilang international destinations. Amerika, France, Italy, at kung saan-saan pang lupalop sa mundo. So, kaya napili ko yung Torres Farm na first timer kasi nakita ko siya sa social media. Nakakatanggal na stress at naantok ako sa ambience. Masarap. Galing pa kami ng Nueva Ecija kasi nakita namin sa mga post sa Facebook na maganda daw itong Torres Farm. Kaya kami mga barkada, pumunta kami dito, tinignan namin. Kung dati hirap ipakilala ang resort ni na Eric at Ana, ngayon itinuturing na itong the happiest place in Cavite. Wala na tayo to another summer pasyalan around the world. Meron pa bang mas magandang paraan para i-welcome ang summer bukod sa mag-beach? Dagat na rin ba kayo? Tara na sa La Union! Sa bayan ng Bacnotan, matatagpuan ang Boho Asian Team Beach House na ito. All over the world ang peg habang nagpapahinga. Welcome to the Reef House. Ang lahat ng ito nagsimula lang daw sa pangarap ng may bahay na si May. Ang pagkahilig niya sa abubot at pagbubutingting ang naging daan sa pangarap niya negosyo. Dahil ang beach house na ito, siya mismo ang nagdisenyo. Mula sa Boho Sunset Lounge na paborito ng mga guest, infinity pool, cafe, at ang mismong loob ng villa na ito. Hello, Miss May! Welcome po to the Reef House. Pagkapasok pa lang, agaw pansin agad ang dingding na ito. These baskets came from different countries po. Talaga? Mga collection ko po yan. Bakit ito? Ba't very particular dito sa Boho? Kasi pagkasabihin mong Boho kasi, free spirit siya. Parang unconventional. Parang it's a type of art na kahit ano-ano lang. Combine mo lahat ng colors, lahat ng shapes. Galing. Oo. Tsaka natural po. Yun po yun. Yes, oo, Yung pag natural bohemian. yan. Bawat sulok sa villa, tila talaga namang aesthetic. Sa second Dahil floor. mahilig sila mag-travel, mga Ito, galing saan to? Sa Africa naman po yan, ma'am. Africa, para pala mag-tour around the world ka dito. Ang dami-dami niya collection. Sa atin to, di ba? Yes po, ma'am. Ito po, galing naman siya sa Bodrum, Turkey. Oh, sa India naman po yun. Sa India. Opo. Little piece of everything. Doon sa mga lugar na napupuntahan niyo. May 5 kwarto ang villa na ito, perfect for family gathering at iba pang pagtitipon. So ito yung, di ba, pagkaano ni-rent mo, the whole place, parang exclusive Yes talaga. po, ma'am. Ang maximum nito ilan? Maximum po, umaabot siya minsan 40. Ganyan 40. po. Pagka team building o kaya mga reunion, Ang ganyan. maganda rito, yung exclusive, ang ano mo. Pinopromote kasi namin talaga dito sa Reef House, family gathering talaga. So, they all stay in one roof. Mas frequent yung bonding, tsaka maraming areas na pwedeng mag-bond. Dahil IG-worthy ang bawat sulok ng beach house na ito, picture-picture na! Bago naging negosyante, isang registered nurse si May, habang ang kanyang asawa naman ay nag-abroad para mas maitaguyod ang kanilang pamilya. From the time na napas ko yung board exam ko, pinalaki ko yung mga bata kasi parang pag OFW kasi si husband talagang kailangan mag-standby para sa mga bata sa pag-aaral nila. Nang napalaki na ang mga anak, doon naisip ni May na humanap ng panibagong adventure, ang pagtatayo ng kanyang dream negosyo. Para sa akin, this is a form of parang women empowerment din eh. Kasi nag-isa ko, para akong na-depress ba, parang akala ko wala na akong ibang pwedeng gawin. So, kailangan kong i-empower yung sarili ko. Sakripisyo para sa mga kapuso nating OFW ang mawalay sa pamilya. Kaya sinisigurado ni May na hindi masasayang ang sakripisyo at paghihirap ng kanyang asawa sa ibang bansa. Magpundar, mag-ipon. Marami kasing OFW wife na sa sobrang dumadating na pera, hindi nila alam kung saan nila tamang ilagay investment na hawak nila. Kung
hindi ba makapag around the world, dito lang muna sa ngayon dahil tulad ng pagninegosyo, hindi na kailangan magpakalayo-layo pa para umasenso. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.